So mga bagay na ginagawa mo pero hindi mo alam na sobra na palang nakaka-addict pagdating sa isang lalaki. Yes mga kamamay, mga girls, makinig po kayo. Ito po yung palagi nyong paulit-ulit na ginagawa sa araw-araw pero hindi nyo napapansin, hindi nyo namamalayan. Okay, na yung isang lalaki pala ay nahuhumaling at sobrang na-addict na sa inyo. Yan mga kamamay ang magiging topic natin ngayong umaga na to. At sana po ay makatulong po ito para magkaroon kayo ng idea kung alin yung mga bagay na dapat nyo pang pagtuunan ng pansin. Yung mga ugali, yung mga habits po ninyo na talagang dapat nyo pong pukpukin pa para ang isang lalaki ay sobra ang maging pagka-addict, pagkahumaling sa inyo. At kapag sumobra yung pagka-addict sa inyo, ibig sabihin, kayo lang yung love. Kayo lang yung gusto niyang makasama palagi. Kaya mga kamamay, ito na yung pagkakataon ninyo na malaman yung mga bagay na hindi nyo alam na ginagawa nyong nakaka-addict na po sa kanya. So mga kamamay, bago po natin to simulan, bago ko po i-share sa inyo, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nakaka-relate, nakaka-adapt, o yung tipong nakakasunod kayo sa mga love advice na aking sinishare dito, especially yung ating mga OFW dyan, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin kayo dyan para kahit paano mabasa ko kung sino kayo, kung taga saan kayo, o kung ano pa man. Basta mag-comment kayo, malaking bagay yan dito sa ating munting channel. Kaya mga kamamay, huwag natin ito masyadong patagalin. So, ano nga ba? Yung mga bagay na ginagawa po ninyo na hindi nyo alam na sobrang nakakaakit at nakaka-addict pagdating sa isang lalaki. So, number 1. Ito yung paminsang-minsan na dinidelay mo ang pag-reply sa kanya. Oo mga kamamay, hindi nyo napapansin kung halimbawang aksidente na bigla kayong may ginawa o may pinuntahan kayo, hindi nyo na po na-replyan yung isang lalaki. Halimbawa, isang oras na kayong magkausap, magka-chat, okay, so active ka. Kita mo, ang ganda ng usapan ninyo, palitan ng mga mahahabang reply. Pero yung minsan na hindi mo napansin na tipong pinaghintay mo pala siya. Yung tipong may biglaan kang pinuntahan, biglaan kang ginawa, na hindi ka nakapagpaalam. Tingnan mo yung reply ng isang lalaki. Sunod-sunod. Minsan, ang hahaba. Minsan, kahit question mark, nagre-reply siya. Okay, para lang malaman niya kung magre-reply ka pa ba o ano. Para lamang patunugin, okay, niya yung cellphone mo at makuha yung attention mo para replyan siya. Ibig sabihin, sa ganung paraan mga kamamay, sa pagdidelay mo ng message, ng chat, ng reply sa kanya, hindi mo alam. Sobra na palang naaakit o naa-addict sa iyo, okay, ang isang lalaki. So yan po ang unang tips ko sa inyo mga kamamay ha, yung paminsan-minsan lamang po na pagdidelay ninyo sa inyong mga reply. Alright, so maliwanag tayo dyan mga kamamay ha. So next, yung pagiging addict mo sa pagpapaganda ng katawan o pagpapasexy. Yes mga girls, kung ikaw man ay built-in na sa sarili mo, yung tipong nag-gym ka, although bibihira yung mga babaeng ganito, yung iba ang gusto lang lumamon ng lumamon, pero ikaw, conscious ka sa katawan mo. Ang gusto mo, lagi kang nagja-jogging. Ang gusto mo, lagi kang nag-gym, nag-yoga, nag-zumba, o kung ano pa man. Basta, conscious ka sa katawan mo. Pag ikaw ay kumain ng madami, gusto mo, ma-burn ka agad yung taba o yung kinain mo. So, ikaw yung babaeng ganon. Pag ikaw ay babaeng addict na addict talaga sa pagpapaganda ng katawan, although, yan ay gusto mo lang naman o habit mo lang naman, pero hindi mo alam. Napakaraming mga kalalakihan, okay, ang nahuhumaling sa mga babaeng ganyan. Kahit ako, mga kamamay, pag ako dumadaan sa gym na ganyan, syempre, tinitingnan natin dito yung mga babaeng high value, kung sino talaga yung conscious sa katawan, sino talaga yung hindi lamon lang ng lamon. Yung iba dyan, ang tataba na pero ang hinahanap kung ano-anong mga pagkain Kaya mga kamamay, bilang isang babae, kung gusto po ninyo na mahumaling ang isang lalaki, okay, sa inyo, dapat mga kamamay, maging addict din kayo sa pagpapaganda ng katawan ninyo. Okay, katawan po ninyo yan. Hindi naman po pag kayo ay nag-workout, iba yung papayat Okay? Sabi nga nila, walang substitute pagdating sa hard work or sa pag-workout. Hindi man maaaring bayaran mo
Okay, bayaran mo itong tao na to para ikaw ay pumayat. Hindi, dapat ay manumano. Dapat ay talagang kung gusto mong pumayat, gusto mong sumeksi, ikaw mismo ang gagawa, ikaw ang papakahirap. Kaya talagang napaka-big deal pagdating sa isang lalaki, yung ganyan, yung mga babaeng nag-exercise, nag-workout, 'di ba? Nagpapasexy, talagang pag nakita ka ng isang lalaki, talagang kakaadikan ka. Talagang kababaliwan ka. Kaya kung ako sa inyo, para sa inyo din naman 'yan. Okay? Magiging healthy pa kayo, magiging sexy pa kayo, at maraming mga kalalakihan ang maa-addict sa inyo. Kaya maging addict ka rin pagdating sa pagpapasexy. Alright? So next, yung pagiging hindi mo paghahabol sa mga time na nag-aaway kayo, lalo na kung nasa tama ka. Yes, mga kamamay, mga girls, lalo ko sinasabi sa inyo palagi, lalo at palagi ko sinasabi sa inyo, wag na wag kayong maghahabol sa mga lalaki, lalong-lalo na kung alam nyong nasa tamang katwiran kayo. Sapagkat isa yan sa mga tinitingnan ng isang lalaki kung dapat ka ba niyang habulin, kabaliwan at kaadikan. Kung ikaw yung babaeng high value, na tipong hindi mo hinahabol, hindi mo piniplease yung mga lalaking ganyan, yung mga lalaking lumalayo, yung mga lalaking hindi nag-iisip kung ano ang tama at mali. Kaya mga girls, sinasabi ko palagi, hindi nyo kailangang habulin ng habulin kahit mahal nyo yan. Kung hindi yan na karapat-dapat na habulin, huwag nyong hahabulin. Sapagkat pag nakita nga ng isang lalaki, yung ugali po ninyo na hindi kayo naghahabol, lalo pat tama kayo, talagang babalikan kayo, hahabulin kayo, kaadikan kayo, lalo kayong ika nga ay masiingatan ng mga yan. Kaya please, mga girls, sinasabi ko sa inyo, huwag na huwag kayong magkahabol kahit ano pang mangyari. O kung nagkamali man kayo, dapat humingi lang kayo ng sorry, pero huwag kayong maghahabol. Yung tipong magmamakaawa kayo para sa kanya, huwag na huwag niyong gagawin. Sapagkat ang mas kinakabaliwan ng isang lalaki is yung mga babaeng hindi naghahabol at alam nyo na tama kayo. Alright? So next, yung pagiging palagi mong mabango at malinis. Yes, mga kamamay, alam ko yung ibang mga babae dyan, talagang napakalinis sa katawan eh. Talagang nag-a-apply ng pabango, may kanya-kanyang scent, may kanya-kanyang amoy, may kanya-kanyang aroma. Okay, lahat kayo mga girls, mga babae dyan, mga kamamay, lahat kayo alam ko may sarili-sarili kayong aroma, may sarili-sarili kayong ginagamit na pabango. Yung iba dyan, kahit hindi magpabango, built-in eh. Mabango kahit pawisan, hindi nagkakaamoy. Okay? So, bilang isang babaeng ganyan, yung ang lakas ng dating mo, kasi ang bango mo, ang linis mo sa katawan. So, marami pa rin kalalakihan ang na-addict sa ganyan. At kabaliktaran nito mga kamamay, kahit anong ganda mo, kung hindi naman ganon kaayos, kalinis ang suot mo, tapos idagdag mo pa, amoy tokpo ka pa, di ba, sabihin ko bang nakaka-offend? O yung tipong nakakapanghinayang. Sinasabi ng ibang mga lalaki, sayang, maganda sana kaso amoy tinapay amoy putok, ganun. So, kahit naman sinong mga lalaki, aayawan. Kaya please mga girls, kung gusto po ninyo na kabaliwan, kaadikan kayo ng isang lalaki, maging conscious kayo sa inyong sariling amoy, maging conscious kayo sa kahit yung pabakong ginagamit ninyo. Yung iba dyan, sabi ni kamamay, dapat daw gumamit ako ng pabango para ma-addict sa akin. Kaso wrong choice, okay? Ng pabango ang ginamit ninyo sa halip na maakit. Okay, lalo pong na-disappoint sa inyo yung isang lalaki kasi hindi maganda yung napili mong pabango, masakit sa ilong, masakit sa ulo. Kaya please, piliin po ninyo yung maayos na pabango, yung cool, nakaka-refresh lang sa ilong, mas okay na po yun. Kahit hindi ganun kamamahal, basta masarap amuyin, okay na po. Tsaka syempre yung kalinisan po ninyo. Okay? So yung iba dyan, hindi naman to talagang binibigyan ng pansin, talagang habit lang. Naglalagay ng pabango, nagiging malinis sa katawan, kung kaya't na-addict sa inyong isang lalaki. Alright? And last, yung pagiging wais at madiskarte mo sa buhay. Oo mga girls, ito talagang kinaadikan to ng maraming kalalakihan. Yung tipong hindi ka pabigat. Yung tipong hindi ka pala sa palagi. Yung tipong kahit pambili ng napkin, pambili ng shampoo, pambili ng toothpaste o kung ano pa man, iniaasa nyo pa sa isang lalaki. Please mga girls, kung gusto po ninyo na kayo ay kaadikan ng isang lalaki, please maging wais kayo, madiskarte kayo, hindi kayo batugan.
Hindi kayo yung naghihintay na lang ng kung ganito, abot ng ganito o ganyan, lahat na lang iniasa ninyo, tulungan naman ninyo yung isang lalaki. Para sa ganon, hindi bumaba ang value ninyo. Hindi bumaba ang tingin sa inyo ng isang lalaki. Sa ganyang paraan mga kamama, yung tipong nakakatayo ka sa sarili mong mga paa, yung tipong kahit hindi ka niya bigyan ng ganito, abutan ng pera is kaya mo pa rin sumurvive. Okay? So, isa yan mga kamamay sa mga ugali na maaari niyong taglayin upang hindi bumaba ang value ninyo at syempre, mas kaadikan kayo ng isang lalaki. Alright? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga love advice, ilang mga tips na maaari niyo pong i-apply. Maaari niyo pong bigyan ng focus pagdating sa inyong sarili upang mas kaadikan pa kayong lubos ng isang lalaki. So mga kamamay, if ever na nagugustuhan niyo po yung ganito klase ng love advice, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video ito. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.